Sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung saan ako nadaan pag pupunta ako ng Marikina, Antipolo, Marilake, San Mateo, Rodriguez. Sa vlog na to, papakita ko sa inyo yung isang alternative na ruta mula Cavite papuntang Antipolo. Kung pupunta kayo ng Marilake, pwede nyo itong gawing guide. Pero tayo, diretso tayo. Nasa may St. Dominic pa rin naman tayo, syempre. Kung saan tayo lagi nagsisimula. Dito kasi yung mga palabas ng Manila, kaya dyan lagi tayo nagsisimula. So like, follow, and share nyo itong video sa mga kaibigan nyo para malaman din nila yung mga dinadaanan natin, mga alternative na ruta. So maganda yung panahon ngayon, year 2100. Year 2025. Ayan, nasa may Zapote na po tayo. Padadaanan na naman natin yung Mercury Drug sa kaliwa, kung saan nagwo-work ang first love ko. Sana all may first love. Shout out Whiskey. Okay, ito na naman yung traffic. Ito na naman yung mga traffic na medyo congested na naman tong lugar na to. Pero pag umaga okay pa eh. Pag gabi, yung pabalik ang medyo malala. Nung last na dumaan tayo or pumunta tayo ng Antipolo or ng dumaan tayo ng EDSA. Ngayon hindi tayo dadaan ng EDSA. Pakita ko sa inyo yung isa pang alam ko na daan na hindi dadaan ng EDSA. And may nagtatanong kasi dun sa isang vlog ko na kung sinasara daw yung daan doon, paano na daw yung yung pabalik. Mamaya papakita ko sa inyo kung saan yung sinasabi niya. So medyo magiging mahaba to dahil alam niyo na ang ginagawa natin sa mga content natin, pinapakita natin yung buong biyahe. Siguro mahigit isang oras to. Depende pa rin sa traffic. So sana hindi tayo masyadong matraffic. Kita ko naman nakalimutan ko na naman yun, yung aking Google Maps. Ayan. Buti na lang naalala ko. Ayan. Pasensya na, late ko nang napindot yung ating Google Maps. So pwede nyo itong sundan, tapusin nyo hanggang dulo para makita nyo rin yung pwede nyong daanan na alternatibo na ruta. Sabihin natin traffic na doon sa bandang alam naman natin yung EDSA, lagi nagka-traffic dyan eh. Nung last na punta ko kasi ng Marikina, Antipolo, ay dumaan ako ng EDSA. Pero hindi naman kasi laging doon ng choice, meron pang iba. So itong gagawin natin ay alternative na ruta pa rin. Siyempre, alternative na route. Hindi man ito tinatawag na shortcut, pero ito po ay alternative na ruta. Alam niyo na ibig sabihin yan. Pag sinabing alternative na ruta, pwede nyong daanan ng alternatibo. Alternatibo positibo. Nasa may Zapote, Las Piñas na tayo. Ito yung binabaha ng minsan nakikita nyo yung taas niyan. Ayan yung mga bloke na yan. Ay yung poste na yan. Ayan. Minsan di nakita yan pag bumabaha. Ito yung part na binabaha kapag may bagyo. Ito hindi na madaanan to eh. Pag may bagyo, tatry kong mag-vlog ng ibang daan na pwede nyong daanan. Kasi mahirap mag-vlog na sasabihin mo hindi bumabaha dito eh nang wala namang bagyo, di ba? So, pag bagyuhan, siguro mga September around ganun, pag bumabagyo na, walo hanggang 14 na bagyo yata yung binalita ngayong taon na darating. So, wag naman sana ganun kalalakas. So, next time tayo ng mga daan na pwede nyong daanan pag bumabaha. Gusto ko kasi makita rin eh kung saan yung part na binabaha talaga. Ito na matagal na talaga binabaha to. Panahon pa ng dinosaur, binabaha na po yan. Ito na po yung Diego Sierra. So yung mga street name tsaka yung mapa nandyan na po para hindi kayo maligaw. Hindi po sa lahat ng oras ay mababanggit ko yung mga street name dahil nagpo-focus po ako sa daan. And habang nagbablog ay multitasking po tayo dito. Yung iba kasi may nagtatanong bakit daw di ko binabanggit yung mga street name. Nandyan ako kada liko merong caption na ng street name, hindi na po kayo maliligaw. Hindi nyo na po kailangan itanong kung bakit
Hindi ko alam kung ba't may nagtatanong pa eh. Ba't daw hindi ko binabanggit? Kailangan ko pa bang banggitin eh. Nasa mapa na nga, oh. Kita-kita na sa lower right corner ng screen nyo. And nandyan na rin yung caption, kada liko ng mga kanto. May nilalagay ko dyan, tumutunog-tunog pa yun ng ting! Gumaganon-ganon pa yan eh. O baka ang ginagawa nila, nakikinig lang sila, di sila nanonood. Ginagawa nila pampatulog. Dapat nag-Spotify na lang kayo. Dapat pala nag-upload ako sa Spotify, no? Kung ganun pala ang setup, upload na lang ako ng Spotify. Makinig na lang kayo. Hindi, iba pa rin talaga pag pinapanood nyo kasi. Hindi naman sa lahat ng oras na mababanggit ko yung eh. Hindi naman sa lahat ng oras o lahat ng lugar alam ko yung bawat kanto, yung street name. Wala naman sigurong kahit isang tao sa Pilipinas na alam lahat ng street name sa buong bansa. Di ba? O, ganun. Yun yung logic doon. So, nasa may Diego Shero pa rin tayo. Ayan, napakadami ko nang nagawang alternative na ruta. And soon, madami pa ulit. Subscribe lang kayo dyan sa YouTube channel ko na So Be It. And dun sa isa pa, ako si Sobe. Ayan, kung gusto niyo ng mga ruta na kakaiba. Kakaiba, no? Ito yung part na iniiwasan ko kapag umaga talaga. Kung gusto yung ayaw nyo dito, doon kayo sa Fruto Santos, sa kabilang side. Na-vlog ko na rin po yun. Kung ayaw nyo dumaan dito, sa Fruto Santos kayo dumaan sa kabila. Kung hindi nyo pa alam yun, malamang. Panoorin mo yung aking yung vlog dito. Madami na ako nagawang palabas ng Cavite. Dami na, hindi ko na mabilang, tsaka pabalik. So ito naman ay pumunta tayo ng Antipolo. Cavite to Antipolo, alternative na ruta na hindi tayo dadaan ng EDSA. Ito talaga yung part na medyo nagka-traffic. Hospital kasi to yun. Sabi nila, ang tawag daw dito sa hospital na to ay district. Ito. Comment down below kung district nga ang tawag nila dito, mga taga Las Piñas dyan. Mga followers o subscribers natin. District daw ang tawag dito sa hospital na to eh. Sabi. May nag-comment lang, hindi ko lang alam kung ano. Kasi alam kong district sa may lang. Sa may Imus. District Mall. Okay, hindi naman masyado siyang congested. Hindi pala congested siya, pero moving yung mga motor. Pero nagtataka ako ba sa Google Maps, kulay blue pa rin siya. Kaya siguro dahil moving siya. Baka ganon. Moving siya eh. Hindi siya yung talagang literal na eh. Ayan, traffic na. Yung stoplight dyan, yan yung nagpapaano dito eh. Nagpapatraffic sa lugar na to. Pero paglagpas dito sa may Diego Sierra stoplight eh, babalis na. Sana all nakapayong. Sana all pinapayungan pa. Di ba mahirap i-drive yan? O mag-drive pag ganyan? O baka dito lang pag nakatigil sila? Looking po ako ng tagapayong ko din. Looking, tagapayong po habang nagmamaneho ako. Tapos babakbak tayo ng kahit mga 90. No. Sige po. Parada pala sila dun. Ayan yung Fruto Santos. Diyan sa kanan. Okay, nakago. Naglalagpas na tayo dito. Ito yung intersection na talaga nagpapatraffic. Actually, hindi ito yung nagpapatraffic. Ay, hindi yung hospital nagpapatraffic. Ito eh. Oy, steel plate! Uy! Sheesh! Turn right. Anytime with care. Okay, kanan tayo. Yan, papuntang Diego Sierra yan. Kung papunta ako ng EDSA, dyan ako nadaan minsan. Kasi traffic pala. Buti na lang.
Eh, yan yung labas nyo. Pag dumaan kayo ng Fruto Santos, ayaw nyo matraffic. Ito na yung Carlos P. Garcia. Ito yung masarap daanan pag papunta ka ng EDSA eh. Ay papunta ka ng service road dito. Ito ang masarap daanan. Kita nyo naman oh. Sarap dito. Naubusan ng gas, tutulak. Sarap ng hangin dito, presko. Presko yung hangin. Maganda yung panahon. Wala na namang pagbabadya ng ulan. Mabuti naman. Dahil ayoko talagang nabiyahe ng naulan. Nasisira yung ano natin eh. Yung vlog kasi natin pag maulan, tsaka paangat yung magiging yung buha. So sundan nyo lang po itong vlog natin. Tapusin nyo hanggang dulo para malaman nyo rin yung isang alternative na ruta nyo na pwede nyo gawing option. Malay nyo magamit nyo soon sa mga biyahe nyo. Sabihin natin sobrang congested na sa may EDSA. Yung tipong nandyan si Godzilla, naglalaban ng mga Avengers dyan sa EDSA. O di walang makadaan. Saan ka dadaan ngayon? So ito, pwede mong gawing ruta to. Itong pupuntahan natin or dadaanan natin. Optional, option mo kumbaga. And tignan nyo kung traffic yung dadaanan natin, kung okay sa inyo. Saka kayo mag-comment. Or like nyo rin yung video syempre para goods tayo. Kasi malaking bagay din sa amin niya pag nagla-like kayo ng video eh. Pero kung hindi nyo naman gusto yung video di okay. Hindi nyo like. Kung nakakatulong sa inyo yung video na pinapanood nyo, feel free to like and share nyo rin sa iba. Laking tulong sa mga content creator yan. Kasi hindi mo malaki ang kita dito sa paggawa ng content na ganito, yan na lang yung tulong nyo sa amin. Yung pag-like and pag-share ng aming mga video. Dito na tayo sa may SM Sukat. At kakaliwa tayo dito sa Carlos P. Garcia extension pa rin. Ayos. Maganda yung panahon walang Kung di ko pa pala napapost yung Cavite to Padre Pio San Jose del Monte, Bulacan, antayin nyo lang or baka na-post ko na sa YouTube channel ko. Ano po yun, buong biyahe po yun, Cavite to Padre Pio San Jose del Monte, Bulacan. 2 hours and a half yung buong biyahe. May naman doon, di ko maniligo kasi may mapa akong nilagay doon sa lower right corner, nandiyan pa rin. Tsaka yung mga street nilalagay ko rin. Pwede yung alternative na ruta pag pumunta kayo ng Padre Pio. Yung di nyo babagtasin yung EDSA na mula dyan sa may Pasay hanggang doon sa may SM North. Hindi mo na kailangan bagtasin yun. Pwede yung daanan yung dinaanan ka papuntang Padre Pio. Baka makatulong sa inyo, nandyan lang. Sa aking YouTube kasi medyo mahaba yun eh. Hindi ko masyadong mapopost sa Facebook yun kasi mahaba. Or baka na-post ko sa Facebook din, depende siguro. Sino ba namang manonood ng 2 oras at kalahati sa Facebook, di ba? Nang buo. Comment no below kung magagawa mo yun. Okay naman yung ruta, malinaw naman yung explanation ko doon. Wala kayong magiging problema. Okay, ayun na. Go na tayo. Carlos P.
Carlos P. Garcia. Oy, dito yung may steel plate eh. Nagawa na kaya? Andito pa rin. Itong malaking steel plate na to, pantapa lang talaga eh, no? Isang malaking tapal lang eh. Ito na naman, steel plate na naman. Ito yata yung binungkal ng ano, tapos di na naibalik eh. Yung mga steel plate na yan, pag maulan, madulas yan eh. Lalo kung pudpud yung gulong mo, dudulas ka dyan. Pag mali ka ng preno dyan, o bigla ka nagpreno, oh GG, magiging kwento ka kagad. Ayan, nakago na. Dr. Arcadia Santos Avenue. Vehicles going to Cavitex, keep right. So, chill-ride lang ng takbuhan natin dito. Pansin nyo naman siguro sa mga vlog ko, hindi po ako nabakbak. Dahil ang takbuhan natin eh, yung takbo na ayaw maging kwento eh, na may uuwi ang pamilya pa eh. Siyempre, dapat chill ride lang. Kung ayaw mo maging kwento, mag chill ride ka lang. Saka wag mainitin ng ulo sa kalsada. Nakakahaba ng buhay yan, bro. Pag may naka road rage ka, magbato-topic lang kayo. Okay na yun. O kaya maglaro muna kayo ng ano, ng poker. Sa gitna ng kalsada. Nagpa-poker, no? Sa EDSA, nagka-road rage, nag-poker sa gitna. Ayun. Pag gano'n nangyari, di pwede nyo daanan to, traffic na sa EDSA. O, daanan nyo tong alternative na ruta na turo ko sa inyo. Naipasok mo pa yun, so be it. Tindi mo. Matindi ka. Napakatindi mo ako. Hindi na ako nag full gear. Naka jersey lang ako ngayon kasi malapit lang naman yung pupuntahan ko, dyan lang eh. Dyan lang naman tayo sa Antipolo, part ng Antipolo, or Bukana lang. Ito malubang talaga yung daan dito. Never ko nakitang humaba ang traffic dito eh. Hindi naman siguro, hindi kasi ako taga dito. Dinoy Aquino Avenue. Nantok pa ako kulang pa ako sa ano Kung napanood niyo yung Padre Pio na vlog ko, kahapon ko binanag yun. April 7, 2025. April 8 ngayon, another vlog na naman tayo. Napakasipag mo naman, so be it. Baka ano ka nyan, iba talaga pag pag full time tambay, no? Literal po, wala po akong regular na work. Full time na tambay po ako. Full time tambay, kaya wag kayo mag-i-script ng ads. Malaking bagay sa isang full time tambay na katulad ko. Tulad namin ni Kuya Renal. Full time tambay na gustong yumaman, kaya ganyan kami. Na walang ginagawa sa buhay. Actually, meron pala. Nagagawa ng content. So, malapit tayo lumiko. Malapit na. Malapit na tayong lumiko. Malapit na. Yung kalsada dito, okay.
Wala pa mga butas-butas kahit naka-asfalto siya. Goods na goods. Goods na goods. Ito pala yung mga import area ng ano. Yan yata yung mga mag-i-import. Diyan pinapasok yung mga ano, bagahe. Itong area na to. Ayan, Tunaiya Terminal 1, kanan. Ayan, no, kanan yan. Terminal 1. Kung mag-Terminal 1 kayo, pwede yung palang gawing guide to. Tunaiya Terminal 1. No tricycle, e-trike and pedicab sa lugar na to. Nakalagay dito sa ano. Malapit na tayo lumiko. Malapit na tayong lumiko. Woohoo! Okay, malapit na. Tatagos na tayo doon. Sakto siguro to. Pagdating natin mag-go to. Tansyahin natin. Wala naman tao sa likod natin eh. Okay. Tansyahin natin. Kung mag-go. Ay hindi, pero mag-go na yan, malapit na yan. Kakalawa tayo sa Naiya Road. Pag pupunta ako ng EDSA, dito rin ako nadaan sa part na to kasi mas mabilis. Hindi ko namin maalala kung kailan ako dumaan ng Diego Sierra papuntang La Huerta, pauwi din. Sabagay, kasi minsan lang ako lumabas eh. Lalabas lang ako para mag-vlog eh, gumawa ng content eh. Yun lang eh. Tapos pagka sa bahay, edit lang. Tamang edit. Full time tambay eh. Dating IT na, ngayon eh full time tambay. Nakaka-umi na rin kasi maging IT sa totoo lang. Pagising mo, problema na kagad ang haharapin mo eh. Alam yan ng mga IT. Malawak kasi ang field ng IT. May tungkol sa network, sa hardware, sa software. Excuse me po. Sabit na naman. Ano ko, parang pati programming partner din ng IT. Hindi ko sure ah. Ay oo, kasi part na rin pala ng IT ang programming. Kasi yung mga tawa pa akong comsci nagpo-program dati. Oo, tama. IT rin. Part din sila. Napakalawak. Ako po ay nasa ng hardware. Nasa hardware po ang nahawakan ko dati. Taga-sira ng mga computer na ayos ng mga corporate persons. Yung mga corporate na alam lang gumamit. Madami yan sa siguro hindi kasi nila nakalakihan yung yung computer sa bahay. Syempre mga panahon na uso pa sila San Goku, mahal pa computer nun eh. Pero ngayon mura na mga computer pati laptop. Nandito ako nag-work dati.
Eto, ang laki na oh. Cebu Park. Yung building niyan dati, eto yun eh. Na ginawa niya lang A+. Dito ako nagwo-work dati, dito sa part na to. Eto yun. First one floor lang dati yan eh. Ginawa niya ng aviation partnership A+. Ewan ko, parang sa kanila rin yan eh. Tapos yung sinusupport ko nandito, itong mga agent dito. Giniba na, ano pala. Kaya pala kita aeroplano. Eto, dito ako dati. Yung bagong gawa yung Terminal 3, kami yung naging IT nun. Ng Cebu Pacific. Sinusupport namin yung ticketing system nila. Way back 2009, oo. 2009, IT tayo dyan. Ginawa pala dito, nire-renovate. Demolition in progress. Demolition work in progress. Ayan, tapos kanan tayo dito. Kanan na. Ito, naka-custom maps kasi ako eh. May kailangan na akong tanggalin. Okay. Ayun, okay na. Nagko-custom maps kasi ako kasi pag isang Google Map lang na direction eh sa iba ka tuturo. Kaya ngayon okay, go na ulit. Itong pakaliwa, papunta yan ng ano, papunta ng EDSA. Pero since hindi naman tayo pupunta ng EDSA, diretso lang kayo dito. Yan yung mga cone na to. Woo! Traffic yung kabila oh. Congested. Flammable. Flammable. Tagalog ito. Flammable. Yung nakalimutan ko na naman i-turn off yung signal light ko, hanip na kasi umaharap kasi yung phone ko eh. Minsan talaga nakakalimutan ko talaga eh. Pasensya na. Multitasking kasi tayo, focus sa daan, vlog, iisip ka ng traffic para mapag-usapan. Halo-halo na. O baka nagdadahilan lang talaga ako. Baka nga kaibigan. Ito yung papuntang Terminal 3. Papuntang Terminal 3 entrance, dito po. Kung pupunta kayo ng airport, ng Terminal 3, dito po. Ikot tayo. Itong oval. Ooh! Ayan, kung papasok kayo ng Terminal 3, sa kanan kayong side. Pero kung hindi, kaliwa. Papunta kayong Makati, ayan, kaliwa po kayo. NAIA Terminal 3. Arrival and departures. Oy, teka na, atching ako. Excuse me po, may hindi naligo sa kasabay ko. May hindi naligo. O baka ako yung hindi naligo. Dami airport taxi oh. Tenga sila lahat dyan eh oh. Pickers going to Newport, domestic road, keep left. May nagtatanong kung paano pag-aaral silang BGC or Makati, yung tinuro kong papunta ay pabalik.
ng Cavite. Paano daw kapag sarado yung ano? Eto, tama ba to? Wait lang. Oo, tama pala. Buti na lang. Nabago na pala yung daan dito. Ayun, back tayo dun sa sinasabi ko. Pag sinara po yung, or kapag naabutan yung sarado yung West Service Road, yung kakaliwa, pag galing kayo doon sa may Loton Avenue, dito po kayo dadaan, pag ganun po kayo. Yung binagtas natin, pabalik, papunta dito, yun din ang babagtasin nyo pabalik. Kapag naabutan yung sarado yung West Service Road. Kasi may nagtatanong sa akin yun eh. Pwede nyo pong bagtasin tong binabagtas natin pabalik, i-reverse nyo lang. Papuntang Cavite pa rin po. Kapag sarado lang naman yung West Service Road, kasi ang pagkakaalam ko sinasara yung West Service Road. Teka lang, saan tayo? Diretso. Oo. Sinasara daw ang West Service Road ng 6 weekdays ng 6 AM to 10 or 11 yata. Pinara, mali siya ng daan. Yari ka dun, boss. Mali siya ng daan dun, pinara siya. Oh, malalim yun ah. Kala ko ako yung pinapara, sabi ko wala ako nagawang kasalanan. Ito yon, dito kayo dadaan. Pag sarado yung West Service Road, diretso lang po kayo. Ang sarado yata niya weekday 6 AM to 10 or 11 AM. Pa-comment sa baba kung ano oras yung sarado ng ano, yung mga dumadaan dyan. Bihira kasi ako dumaan ng West Service Road eh. Pero sabi, may nagsabing 6 to 10, 6 to 11, hindi ko alam kung ano yung sure doon. Pero siguro mga 11 AM bukas na ulit. Kasi priority na lang yung papuntang Loton Avenue. Ayan, papakita ko sa inyo yung area na sinasabi ko. Ito yun, ito. Ito yung sinasara yung kanan na yan, sinasara yan. Pag sarado yan, wag na kayong kumanan dyan, diretsuhin nyo na lang po yan. Papunta dun sa dinaanan natin. Ayan o. Ayan yung West Service Road. Kasi pagpabalik ka, galing ka ng BGC, Loton Avenue, Makati, diyan ka dadaan. Ayan po, pag di kayo makadaan dyan, diretso na lang kayo doon. Pag sinara po yan, kasi may mga nakaharong dyan minsan eh. Sinasara yan eh. Ayan o. So diretso lang kayo doon sa tinuro ko. Ito yung part na matraffic pala. Itong area na to. Ito yung Loton Avenue eh. Pero moving naman siya. Kasi may traffic light dito eh. Moving. Saglit lang to. Wala rin pinipiling oras talaga yun dito. 11 yun na oh. 11:20. Pero ganito pa rin yung traffic dito. Pero moving. Mas malala siguro pag medyo mas maaga. Mas maaga ka. Madami kang kasabay dito. Pero since tayo eh oy, umabot ka. Maabot tayo. Aabot tayo. Papuntang EDSA po yung pababa. Kung pupunta kayo ng EDSA. EDSA Magallanes. Yun, diretso lang. Nakago. Ito yung kalsadang gusto ko paglagpas ng ano eh. Dito sa part na to. Mabilis na. Etong part na to.
papuntang BGC. Kung napanood nyo yung vlog ko ng BGC, Cavite to BGC 30 minutes, sa West Service Road ako dumaan nun. Mabilis naman. Eh ngayon dumaan ako eh. Oh, weekdays ngayon ha. April ano ngayon? April 8. Bukas sa April 9, araw ng Kagitingan, holiday. Yun, kung di ako nagkakamali. Kung ayaw nyo maniwala, ito, pakita ko sa inyo. Ayan o, April 8, Thursday, Tuesday pala. Thursday tuloy. Tuesday! Lotto na abin nyo. Mas crowded dito kaysa dun sa ano, sa Carlos P. Garcia extension. Uy, kabila pala to. Nasa maling linya tayo, kaibigan. Nasa maling linya tayo, kaibigan. Mali! O hindi, isang banderaya. Papuntang Makili, diretso uptown Bonifacio, diretso. So pwede pa rin palang maging guide to papuntang BGC na hindi nadadaan ng West Service Road. Madami din kasi kasabay dun eh. So okay din, goods din. Kita ko ni mga building na BGC. Kita ko na yung building ng BGC. Dito naka-orange sa mapa. Pero diretso lang eh. Orange sa mapa pero diretso. Siguro sa volume ng kotse. Uy, may namumuong ulap dun ah. Parang uulan pa. Parang uulan. Huwag naman sana. Huwag naman sana, kaibigan. Hindi na tayo dumaan. Gamitin natin ang bike lane. Hindi naman siya ginagamit ng ibang siklista eh. Kaya siya orange kasi itong intersection. Dito nagtara-traffic. Itong part na to. Papay nga sila oh. Ayaw nyo maarawan. Ano yan? Vitamin, ano yan? Vitamin sun. Vitamin S. Yun o, kumpuling ulap dun o. Ayun na, go na. Kumpuling ulap. Uy, medyo ano dito, blockbuster ah. Ano to? May nuli. May hinuli. At nakabara yung isang kotse.
Bumabara yung isang kotse mga kaibigan. Siyempre, i-maximize natin yung ano, yung kalsada. No parking, tow away zone. Ito kaya pala nag-orange kasi itong sa unahan. Ito talaga yung advantage ng nakamotor eh. Kita nyo naman, nakakasingit tayo. Kaya ano pang hinihintay mo? Bumili ka na ng motor. Kung nakakotse ka, magmotor ka na lang. Makakasingit ka pa. Traffic? No problem. Imagine kung nakakotse tayo. Malamang wala pa tayo dito. Layo pa natin sa katotohanan. Dito tayo. Ito traffic. Sige, hintayin na lang natin dito. Wait lang. Init. Baka ma-heat stroke tayo eh. Kaya kailangan nating dumiskarte. Hindi naman tayo nakakaabala eh. Pag nag-go, dun tayo babanat. Tagal yata itong traffic light dito ah. Traffic light. Ito BGC na to eh. Part na ng BGC to kung tama yung nasa isip ko eh. Nakakanang ano. Base dito, ang traffic ay dito lang. Tagal din oh. Bilad tayo dun kung hindi pala tayo tumigil dito. Go na tayo. Mag-go na yan eh. Ayun oh, diba nag-go na. Oh, diba? Nag-go na siya. Uy, sir. Papasok na tayo ng BGC. To C5, Uptown, BGC. Oh, baka madali yan. Lapit na na. Ito na ang BGC. Parang mga residential to ah. Diretso lang. Ito, papunta yan ng ano, McKinley. Pupuntang EDSA, diyan kayo. Sige. Pero tayo, dito tayo. Kung ako ba pipiliin, kung saan ako titira sa ano, bahay na bahay na may lupa o sa may ano o dito sa mga kondo mas para sa akin hindi ayokong tumira sa isang kondo. Kahit ibigyan nyo ako nyan, ibibenta ko lang o gagawin kong ano yan, gagawin kong paupahan, pero hindi ko titirahan yan kasi in the long run sabi natin 20 years di mo masabi.
kung sa'yo pa rin yung unit mo eh, o dun sa mismo may-ari na ng buong building eh. Kaya mas gusto ko sa mga bahay na lang talaga na ano, tsaka safe pa sa lindol. Sa mga sunog na ano, syempre. Paano kung malakas yung lindol, di ba? Wag na bansada. O para sa akin, mas komportable akong tumira sa hindi condo. Sa mismong literal na bahay talaga siya. Kasi yung mga condo, pasintabi sa mga nasa condo unit, hindi mo matatawag na bahay yan eh. Ano lang yan eh. Pa ay paupahan. Ay ano, parang sabi nating basta, yung term doon nakalimutan ko. Tamang term doon, investment lang talaga para sa iba. Kaya sila kumukuha niyan. Tamang investment lang. Ganun gagawin ko. Hindi ko siya titirahan. Investment. Okay, go na. Diretso lang tayo. Ito na yung SM Aura. Ay, 1 hour na pala yung video natin. Kailangan kong i-ano. Naputo na naman yung ano natin. 1 hour lang ang max na recording nitong ano ko eh. Ibig sabihin, malaloob at tarid tayo. Okay, recording pa rin pala ako. Recording pa rin pala tayo. Uy, dumidilim. Ayos. Dumidilim, kaibigan. Dumidilim, kaibigan. Ganito pala sa SM Aura. O sa lugar na to. Medyo crowded. Turn right at any time with care. So pwede tayong kumanan. Bahala lang kayo sa mga buhay nyo dyan sa BGC. Hindi naman ako taga dito. Bahala ka sa mga buhay nyo dito. Good luck. At tayo ay kakaliwa. Kaliwa. Turn left. Sige tayo. Wag na nga. Sige. Kaya. O. Diba? Kalimutan ko na naman gumagana yung turn light ko. Ulyanin na yata talaga tayo. Nasaan yung ilaw nung recording ng ano ko? Nahanap ko, nawala eh. Pero recording siya eh. Ayan, so base dito, ilang minutes na lang to. Mag-iisang oras pa lang pala yung ano natin, pero nasa BGC tayo. Kaliwa tayo, service road. Battery 37%. So I think kaya pa to. Pero malalaw ba tayo dito bago tayo makarating ng ano? I think so. I'm not sure. Oh, grabe ang ano dito. Stoplight ah.
Nang ninis na stoplight dito. Ayun, go na. So may nakaharang. Yun lang. Nakabara sila. Yan ang hirap. Nakabara sila. Okay, tama yan, oh. Nakabara sila, oh. Sige. Nakabara mga ating mga kaibigan. Ito, service road. Matagtag ah. Tagtag kaibigan ah. Pipirit. So daan tayo sa taas. Taas ba to? Carlos P. Garcia. Ito mahaba to eh. Mahaba itong Carlos P. Garcia eh. Pero moving traffic. Ang problema lang dito, ang daming malalaking kasabay. Mga dambuhalang kasabay. Pero dahil nakamotor tayo, makakasingit tayo dyan. O, diba? Park ng nakamotor. Papuntang Pateros, Buting, Kumanan. Kaso wala namang daan dyan eh. Uy, shit! Wala namang daan, nakasarado eh. Uy, puro bago. Bagong motor. Refreshing. May talak ng basura. Refreshing talaga yung yung amoy. Hindi pong bagong ligo ka, tapos may dumaan truck ng basura. Yun, mas prone ka sa nun. Mas madali kang kapita kasi may basa-basa ka pa eh. Didikit pa sa iyo yun eh. Ayun di ba? Laki advantage talaga kapag nakamotor ka eh. Kita nyo naman ang advantage natin dito. Nakakasingit tayo kaibigan. Dumidilim-dilim. May naiipon na ulap. Pero hindi naman siguro uulan. Hindi yan, uulan. Motorcycle, lay-by. Lay-by, lay-by, lay-bell. Ganito pala ang itsura dito kapag ganito oras. Paano na lang siguro kapag rush hour na. Malamang sa malamang matatawag mo ang mga anghel sa langit. Na hindi ka saniba ng masamang espiritu dahil sa sobrang bad trip. May nagtutulak pataas. Ano yun? May tumirik. Nako, mahirap yan. Tutulak mo pataas yan. Nako. Inaano niya. Ini-start niya. Ang tawag doon, may hard start. Ayun, na-start niya. Buti na lang. Na-start niya.
Parang ano, parang alam mo yung kotse na tumirik tapos kailangan mo muna itulak bago mandar. Bago may start, ganun. Wala siguro yung kickstart yun. Yun ang disadvantage ng mga motor na walang kickstart. Pag nalobat yung mga motor nyo, wala kayong kickstarter. Eh itong gamit ko ng Bergman, meron. O di walang kakabakabang malalobat yung battery. Huwag lang masisira. Hindi tayo kakabahad. Huwag lang masisira yung battery. Okay. So far so good. Dire-diretso pa rin kahit medyo congested yung ano dito. Yung daan na to. So far so good. As of so be it. So far so pogi. Laki advantage talaga pag ano. Nakakasigi tayo. Imagine kung hindi tayo makasingit doon. O di, doon pa rin tayo sa pagbaba ng service road. Oh, ay! Ilog Pasig. Anak ng Pasig naman kayo. Tapon doon, tapon dito. Kung alam nyo yun, comment down below. Teka, naghihiwalay yung kalsada. Saan to? Tayo sa baba. Sa taas pala. Bira kasi ako dumaan dito eh. Ang laki ng kasabay natin. Ang laki naman yan, insan. Lalaking truck. Tapos may basura, may truck pa na basura sa harap. Refreshing. Konti na lang. Slow moving. Okay na rin yung ganito. Slow moving pero moving. Slow nga lang. Tastes like a good deal. Tapos nasa una mo yung truck na basura. Refreshing. Ang lalaki ng kasabay mo dito. Putang ina, ayokong luminya dyan sa malaki na yan. Puta na ba? Ay sorry. Pampamilya nga pala tong channel natin. Ayokong luminya dyan kasi baka pag nagpreno yan, mawala ng preno yung malaki na yan. Maging kwento tayo eh. Yan ang pinaka wag na wag yung gagawin sa unahan pababa. Lusong tapos may truck sa likod nyo. Matatawag po talaga lahat ng ninuno mo. Huwag ka munang kunin. Para mangyayari oversoul! Amidamaro! Oversoul! Kung naabutan mo yun, si Amidamaro, si How Asakura, comment down below. Ibig sabihin, magkalapit yung edad natin. Si How, si Yo, Amidamaro, kalimutan ko na yung ano dun eh. So comment down below kung naabutan mo yun or kung nandito ka tas alam mo yun.
I-type mo hashtag Oversoul. Okay din yun eh. Sarap din panoorin yung anime na yun. The good old days of anime. Yung tipong uso pa yung anime sa hapon sa Channel 7. Ngayon kasi ang mga palabas sa TV ngayon puro kaya rumurupok yung mga kabataan puro drama puro na lang love life kung ano-anong hindi na siya nung henerasyon natin or namin talagang literal na anime, tapos Ipong Makunochi, talagang pangbugbugan titibay ka talaga yun yung tipo na masasabi mong pinagtibay ng panahon. Pinagtibay ka ng panahon kasi mga nabuta mong walang masyado kay drama, siguro F4 lang. Sila Barbie Zoo, rest in peace Barbie Zoo, yung crush ng bayad dati. 2000 ano bang yan? 2003 yata yung F4, yung yan. 2003 yata, kung ako nagkakamali. Sumikat yung F4 na yan. Hindi ho Fantastic Four iba po yun. Iba po yung Fantastic Four. F4 po yung tinutukoy ko. Okay naman pala yung kalsada dito. Laking bagay talaga pag naka two wheels ka. Daling sumingit. Recording pa rin ba yung natin? Recording pa rin. Pero mag-iisang oras na yung natin. Sakto lang. Tapos malalobat na ako. Pag naputol to, ibig sabihin lobat, papalit akong battery. Ayan, nasagad na yung ating recording, pero record ulit tayo. Ayan, recording ulit. Stoplight. Ooh. Okay. Lobat ba tayo? 19% yung battery natin. Isang oras na. Punat din ang battery natin. Pero malapit na tayo sa may papuntang Antipolo. Parang mabilis na yung daan doon lang sa Bukana Buti dito mapuno pa Kaliwa tayo. Taas, C5. Here we go. Ito mga to call center, Concentrix, CCF Center, Result X, ano pala yan, VXI. Ayos. Nagtry ako niyan dati sa call center Siyempre as usual, hindi tayo pumasa. Dahil purong Tagalog tayo. Sinabi ko kasi sa interviewer, ini-English ako. Kaya sabi ko, nasa Pilipinas tayo, kaya mag-Tagalog ka. Di ba? Di pinalabas na ako. Hindi niya kinaya yung pwersa ko Nasa teritoryo kita. Bakit ako mag-i-English? Ikaw yung mag-adjust. Ayun. Hindi ko tinanggap yung trabaho kasi pinag-i-English ako Sa Pilipinas kapag i-Englishin mo ko,
O, di, ayoko nga. Malapit na tayo lumabas sa ating lilikuan. Mhm. Eto, minamaximize natin yung yung bike lane. Wala naman masyado nagbabike dito eh. Ganitong oras eh. So, kaya gamitin din natin to. Baka sabihin nyo, kamote na naman tayo eh. Maximize yung daan pag hindi ginagamit. Ganun yun eh. Hindi pagiging kamote yung dumadaan sa bike lane. Lalo kung wala naman tayo na aabalang nagbabike dito. O wala naman nagbabike. Sino magbabike ng mag-alas 12 ng tanghali? Wala. Diba? Dito? Dito Ayan, malapit na tayong lumabas. Nakikita ko na yung labasan sa ating mapa. Nakikita ko na. So far, wala namang nahahabaan sa mga vlog ko. Kasi, ay, bali pala. Tama pala. Akala ko makaibang daan to eh. Ginawa lang pala to. Yung iba natutuwa pa nga na hindi ko daw kinakat yung video or halos walang cut kasi nakikita nila yung bundaan buong biyahe. Tsaka siguro bihira sila makakita ng isang content siguro na vlog na ng travel na hindi pinuputol yung yung vlog. Kung may putol naman siguro nagpalit ng baterya. Yan ang natin dito eh. Ang purpose kasi noon, ang purpose ko para makita nyo yung buong biyahe. Yung road condition, yung traffic, kung traffic ba sa dadaanan natin. Yung buong biyahe, kayo nang huhusga kung okay bang dumaan. Kasi yung iba pinuputol nila eh. Pinapakita lang sa inyo yung mga gandang daan, hindi nila pinapakita sa inyo yung mga pangit na daan eh. So dito sa channel natin, lahat ipapakita ko sa inyo. Pangit, maganda, cute, bata, batanda, may ngipin o wala. Lahat yan. Ipapakita ko sa inyo lahat yan, kaibigan. Malapit na tayo lumabas. We are getting in closer and closer. Mag-alas 12 na, 11:53 na. Yung papuntang SM kung di ako nagkakamali. Itong part na to. Ay hindi yata, ewan ko. Lagpas na pala. Papuntang SM Mega, sa kabila pala yun. Nalilito ako dito eh. Bihira kasi ako diyan. Ang huli ako nag-work dyan sa likod ng SM sa may Mega Trade ba? World Trade. Ewan ko anong tawag dyan. Basta malaking building sa likod ng SM. Tagal na, 2000 ano pa yun. 2000 hindi ko malala, basta hindi pa ako nagbablog dun. Imagine ko nagbablog na ako nung yung YouTube channel ko kasi nagawa ko ng 2008. Si Kong TV nagsimula sa ganun din eh. Parang 2008 siya eh. So dapat pala kasabayan ko si Kong TV. Oo, di ba? Hindi pa kasi uso vlog nung mga panahon na yun. Ngayon lahat vlogger na eh. Bata, matanda, may ngipin o wala. Lahat content creator na. May kita naman talaga. May kita naman talaga sa pagbablog. Kung saswertehin ka, kung dadami followers mo, pwede mong gawin tong hanap buhay. Karirin mo na. Tulad ko. Pero don't expect too much. Yun ang masasabi ko. Pag nagbablog kayo, huwag kayo mag-expect ng sobrang tinding kitaan dito.
Dahil kung nagsisimula ka pa lang at hindi ka naman kilala, hindi ka naman tulad nila Ibana, nila Kong TV, nila Sir Gavin, wala. Lahat na nagsimula sa hindi pagkakakilala, sa zero. Aabutin ka ng taon bago ka magkaroon ng madaming followers. Yung iba nga sa YouTube, bago maka 1,000 na followers, aabutin ng taon eh. Swerte mo na lang kapag na-reach mo yung 1K subscribers ng wala pang 1 taon eh. Swerte mo na pag baguhan ka. Pag sa Facebook naman kasi, mas maliit, mas malaki yung reach mo, yung ng content mo, pero mas maliit ang kita sa Facebook. Compare mo sa YouTube, mas maliit ang bigay ni Facebook. Kaya mas okay mag-vlog sa sa YouTube. Mas okay ang kitaan sa YouTube. Maniwala kayo, mas malaki ang kitaan sa YouTube kapag madami kang subscribers, followers. Hindi ko sinasabing malaki ang kita ko dun, ha. Hindi ko sinasabi na malaki ang kitaan ko. Hindi po ganun. Napatingin ako eh. Napatingin ako sa mapa ko, sabi ko, oo nga pala, baba pala dapat ako. Kasi kung tumaas ako, sa kabila pala ako pupunta. Sa kabila ako pupulutin. Doon oh. Sakto lang. Ayan dito. Komportable na ako sa daan na to. Kasi dito alam ko na eh. Alam ko na tong kalsada dito eh. Okay. Ito na po yung papuntang Riverbanks. Papuntang Marikina Riverbanks. So mga 1 oras nandito na tayo. Nagbabadya oh. Nagtitipon-tipon, nagmi-meeting na yung nagmi-meeting na yung mga Ayan dito, pwede naman kayo umangat dyan. Pwede kayong dumaan dyan. Ayan, papuntang SM Marikina yan. Pero kasi dito okay din. Bakit ko lang kasi yung sa inyo dito. Eto. Mas masarap dumaan dito eh. Kasi dito madami ka nang dadaanan eh. Maghihiwa-hiwalay na yung daan mamaya. Pero kung pamarilaki ka, pwede rin naman dito. Pero maganda kung dito ka sa taas pag pupunta ka Marilaki. Ayan dyan. Pero kung ang punta mo, kung nag-iisip ka pa, dito ka dumaan. Kung pupunta ka bang Montalban, Rizal, Marikina o Marilaki, dito ka dumaan. Ayan, ito yung SM City Marikina. Doon kasi tumbok na yon. Dito pwede rin naman. Tsaka mas gusto ko yung daan dito. Tamang chill lang eh. Tama nga, chill ride lang mga kaibigan dito. Ito na yung Riverbanks. Beruin mo, ilang dito na tayo. Higit 1 oras lang na biyahe. Mabilis din. Mabilis din kaibigan. Tsaka yung battery ko hindi pa diretso pa din kayang-kaya ng battery ko eh. Yung mga nagtatanong nga pala ng gamit kong camera, accessories ng motor, nandyan sa comment section, nasa video description. Lahat ng gamit ko nandyan na, para hindi na kayo magtanong. Yung camera, anong gamit kong cam, phone holder, bracket ng motor, kulang na lang. Pati brief at saka medyas ko, lagay ko dyan eh. Yung tikit na 300 eh.
Andyan na po lahat. Ayan, kung gusto niyo mag-park, diyan po ang parking na Riverbanks. Pwede dyan. Sabihin niyo ng pangalan ko, tapos magbayad kayo. Siyempre, hindi man ako kilala dito. Eto na yung Riverbanks. Tagal naman ako hindi nakapasok dyan. Mahigit 10 taon na rin. Kanan na. Kumanan. At kumaliwa. Yan, kung nakamotor kayo, pwede naman diretsuhin yan. Kung nakasasakyan kayo, yung mga ganyang 4 wheels dito, ikot kayo pa ganun. Pero nakamotor tayo, advantage na naman natin to. Kanan tayo sa A. Bonifacio. Sige, sige, tawid. At papuntang Sumulong din to. Papuntang bayan muna ng Marikina, Sumulong. Dito. So dito, from here, pwede kayong mamili na ng dadaanan yun. Okay, nalobat na yung ating isang battery. Ayan, diretso lang tayo. Itong A. Bonifacio. Madaming lusutan po dito, kaya dito ko kayo idinaan, hindi na po dun sa taas. Pero kung tutumbo kayo na Marilaki, dun sa taas ang pinaka the best option. Ito po ay papunta namin po ng Antipolo. Para sulit din kasi madami kayong option, hindi lang papuntang Marilaki, papuntang andito lahat sa bayan ng Marikina. Gaganon lang kayo, papunta kayo Montalban ng Rizal, dito Antipolo, dire-diretso, Marilaki, dito rin. Napakalawak po dito sa madami kayong pwedeng puntahan dito na lugar mula sa part na to ng Marikina. Kaya dito ka na kayo dinaan. Yung traffic dito hindi naman ganun kalala pag gantong oras. Magsisimula yung volume ng traffic dito ng rush hour ng alas 5, alas 6. Doon na po nagsisimula yung matinding daloy ng traffic dito. Pero pag gantong oras ay wala, hindi siya ganun ka traffic. Manageable pa din. Kayang-kaya kaibigan. Ito na yung Marikina Bridge. Ayan, kung papunta kayo Montalban or Rodriguez Sal, kaliwa kayo dyan, nandyan na po yan. Kung papunta kayong Marilaki, dito diretso nyo lang yan, papuntang Sumulong Highway. Ayan, diretso po yan. Antipolo, dyan din po, diretso. Malawak kasi Antipolo, literal na malaki po ang Antipolo. Diretso nyo na po yung Sumulong Highway na yan, dito na po. Madami po kayong choices sa lugar na to. Ayan, itong Sumulong Highway, diretso na po papunta ang Antipolo yan. Para hindi naman masyadong humaba yung video natin, kasi nagpasa na ng isang oras, baka maboard na kayo. Diretso na pumunta Antipolo po yan. Itong Sumulong Highway. Ito yung Marikina City na parang grandstand nila dito. Ayun. Mahaba na yung video natin. May isang oras na. So like, comment, share nyo sa mga tropa nyong pupunta na Antipolo, ng Montalban, Rizal, Rodriguez, Marilaki. Pwede rin kayo dito. Dito okay dinaan kasi pwede kayong kumain. Ayan dyan, may kainan dyan Ayan Wet and Dry Market. Ito. Pwede kayong kumain dyan bago kayo magpuntang Marilaki. Kasi kung sa taas tayo kanina, doon tayo dumaan, mas doon, mas halos wala lang kakainan doon Dire-diretso na kasi ito bayan pa Ayan, ito dire-diretso. Pag diretso niya, Sumulong Highway po yan. Andyan na po lahat. Andito na. So like, comment, share nyo sa mga tropa nyo. And subscribe nyo sana yung isang channel ko na ako si Sobe. Ayan, pinapadami ko din po yung followers nyan.
So yan, maraming salamat. Pang hindi umaba yung video, maraming salamat, like, comment, and share nyo. Salamat.